the Iglesia ni Cristo in Japan. Taong 2025, ginunita ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang ika-50 anibersaryo ng pag-iral nito sa Japan. Sa taong ding iyon ay bumili ang Iglesia ni Cristo ng 4 na malalaking properties upang isaayos at maging mga bagong gusaling sambahan. Ang isa sa mga hayag na palatandaan ng pagkakaroon ng Iglesia ni Cristo sa isang dako ay ang gusaling sambahan nito. Ipakikita namin sa inyo sa episode na ito ang mga kwento sa likod ng mga bagong properties na ito ng iglesia at ang mga plano sa hinaharap para sa mga ito. Mapapanood po ninyo dito sa programang Pundasyon. Ang pag-iral ng Iglesia ni Cristo sa Japan ay nagsimula noong madestino sa Camp Nishi at Camp Sama ang ilang mga kaanib nito na miyembro ng Naval Forces ng Estados Unidos. Ito ang naging pasimula ng committee prayer sa dakong iyon. Nakatagpo rin sila doon ng mga kapwa kaanib nila sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi ng ka-RD, pagtatag kayo ng committee prayer. Nang pumunta po ako dito, naghanap po ako ng pagsasambahan. Committee prayer pa rin po noon. Abay, napakabilis pong dumami kasi po, nilagay po agad ng ka-RD sa pasugo na may pagsamba. Hindi po kami naghirap na nangalap ng kapatid eh. Sila na po mismo talaga yung tumawag at nag-ano kasi may telepono naman na po kami noon. Tumawag, sinusundo namin sa istasyon. Ang maganda pa po, ang pinili namin bahay yung malapit sa istasyon. Ito ang naging hudyat upang matatag ang lokal ng Tokyo. Iba't ibang pagsubok sa pananampalatayang hinarap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo noong ito ay nagsisimula pa lamang sa Japan. Ang isa po sa mga challenges na hinaharap ng mga kapatid sa mga panahon ngayon po yung ilayo po ng dako ng pagsamba. Trade po ang pinaka-main transfer station po dito. Ang pagsamba po kasi noon ay sa bahay lang. Minsan umaarkila po kami ng mga dako. Hindi po madali yung ginagawang mga pagsamba noon. Tunay po talaga yung pangako ng Panginoong Diyos po sa atin na hindi niya po tayo pababayaan. Ang pananampalataya ko po, talagang ginabayan kami ng Panginoon. Pagniningning, lalawak, lalakas pang lalo ang Iglesia ni Cristo po dito sa Japan. Makalipas ang 50 taon, ang Iglesia ni Cristo sa Japan ay nakapagtatag na ng maraming mga lokal at binubuo na rin ito ng 2 distrito eklesyastiko. Bahagi ng tagumpay ng Iglesia sa bansang ito ay ang pagkakaroon ng mga dako ng pagsamba na ginagamit upang tugunan ng pangangailangang espiritual ng mga kaanib nito. Pangunahin na ang pagsamba sa Panginoong Diyos. Napakahalaga po ng gusaling sambahan sapagkat doon ay pinakikinggan ng Diyos yung mga panalangin ng kanyang mga hinirang. Yung permanenteng lugar po na mapaglilingkuran po ang ating Panginoong Diyos is napaka-importante po sa bawat sa atin. Sa tagubilin po ng pamamahala na maghanap kayo ng mga gusali na pwedeng mabili po ng iglesia. Doon po, nagsumikap po kami. Magharap kayo ng mga building o kaya lupa. Tuloy-tuloy po yung paghahanap namin sa online. Pag may nakita po kaming, ito po mukhang maganda, kinukuha po namin agad yung link. Sa awa po ng Diyos ay tinugon po niya yung pagpapanata po. At doon po nagsimula na po yung pagsisimula at pagtatayo ng bahay-sambahan. Halos nagsisimula pa lamang ang taong 2025
ay binili ng Iglesia ni Cristo ang gusaling ito sa Okayama noong January 17. Kung nakakabili ng mga bagong property, sobra ang aming kagalakan dahil lalong napapalapit ang mga kapatid na upang maisagawa ang pagsamba at lalong darami pa ang maakay upang umanid sa Iglesia ni Cristo. Katunayan po na talagang lumalaganap ang Iglesia ni Cristo sa buong Japan. Higit na magbubungan, ito ng inspirasyon sa tuwing ako'y tutupad ng aking tungkulin. Isa itong napakalaking biyaya at patunay na pag-ibig at pagkalinga ng ating Panginoon sa amin sa pagkakaroon po ng sarili at malaking property. Lubos po ang aking pasasalamat una sa Diyos at sa pamahala sapagkat napagkaluban kami ng sambahan. なぜなら次の教会は前より大きいのでもっと多くの人が救われるからです。 Ang mismong may-ari po ng gusali ang talagang nag-offer nito sa Iglesia ni Cristo. Dahil nga sa nakita nila ang kasiglahan at pagpapatuloy, pagdami, paglago ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dito po sa lugar ng Okayama. Isang araw, matapos ang 111 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, ay binili ang gusaling ito sa Tokyo. Pinakamalaki sa mga nabili ng Iglesia ni Cristo sa Japan na inilaan para maging dako ng pagsamba ng mga kaanib sa lokal ng Tokyo. Ito pong dako ay nasa main road po at madaling puntahan po ng mga kapatid, maging sa train po, sa bus at maging sa sasakyan. First time pong makapasok dito, pumapasok po parang iba po ang pakiramdam. Parang iba talaga po, masayang-masaya po. Sa puso ko po talagang nararamdaman ko po. Maiyak-iyak na nga po kanina po pumapasok dahil hindi ko po maubos, maisip na talagang sa amin na pala talaga po ito. いい場所だと思います。大きいですし、今までこういろいろ探してたんですけど、小さい場所で全部ダメになってたので、ちょうどいいと思います。 Maganda po itong napiling building para sa lokal. Sigurado magkakasya po ang mga kapatid dito. Nagulat po kami sa laki nito. Mahal po ang mga building dito sa Japan, lalo na po sa Tokyo. Una ko pong nakita yung bagong bili na sa Nerima, nagulat po ako. Napakalaki. Inabot nga po ng 5th floor. May elevator pa. So, naisip ko, mas maraming makakasambang mga kapatid, maraming lalo sa bandang Nerima, maraming maakay sila na pagsasambahan po ng Nerima ng Tokyo. This property is actually very impressive. It's very large, and it has a lot of different opportunities and potential to be used by the district and by the locale. So it's a very good property because it can be used in many ways to help the church. This building, because it's so large, it can provide the needs of the locale. It can provide an area for baptistry for the district. It can provide housing for ministers. So it has very, very many uses that would be a good benefit for the district and the locale. And then we'll come here. This will be the main sanctuary. Once we come in, this will be removed. This is where most of the work will be, the renovation. So we'll have the main sanctuary. We have limited ceiling height, and we also have many structural columns that are already part of the floor plan. So we'll have to work around that, or we'll have to make the best that we can, with those limitations. But it'll still be a very good space, and it'll be a large enough space to accommodate the brethren here in this area. Alam naman natin na ang pagbili ng mga property, lalo na dito sa lugar na ito, na Tokyo Metropolitan, ay hindi maliit na halaga ang ating nagugugol.
Pero ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na gugulan ang ganitong mga mehoras sapagkat kailangan ang ganitong mga ipinatatayong gusaling sambahan para po maipagpatuloy ng ating mga kapatid ang mga paglilingkod at mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Binili naman ng Iglesia ni Cristo ang gusaling ito sa Caria noong August 18, 2025. Ang gusali ay may 2 palapag. Ang lokal po ng Caria ay nabukod mula po sa lokal ng Nagoya noong 2013. Mula noon ay nagrerenta lang tayo ng mga dako para doon ay maisagawa ang mga pagsamba sa Panginoong Diyos. Ang totoo, dito din sa area na ito, isinagawa ang unang mga pagsamba doon sa nirentahan nating dako. Akmang-akma na maging bahay-sambahan ng loob. Napakaganda at kapag nasa isayos na ito, totoong magiging malululhati ang Panginoon Diyos po. Magkakaroon na kami ng permanente at magandang gusaling sambahan. Yun talaga yung matatawag na naming overwhelming talaga para sa akin. Kinilabutan po ako at sabi po, wow, napakaganda. Ito na po talagang magiging bagong sambahan po namin. Ang magiging bagong gusaling sambahan po na ito sa lokal ng Caria ay along the highway at kitang-kita po ng mga motorista, mga daraan po sa lugar na ito. At ang lalo pong isa napakahalaga ay accessible po ito sa pagdalo po ng ating mga kapatid sa mga pagsamba. At maging ang marami pang mga tao sa lugar na ito ay napakadali po nilang makita ang magiging bagong gusaling sambahan ito ng lokal po ng Caria dito po sa distrito ng Nagoya, Japan. Bago matapos ang taong 2025, ay isa pang bagong property ang nabili ng Iglesia ni Cristo na para sa mga kaanib sa lokal ng Osaka. Dumadami ang mga kapatid, lipat ulit sa medyo malaki, tapos lipat ulit sa malaki, tapos lipat ulit sa malaki. Mga ilang beses na po kami, ito na po pinaka 7 o 8 beses siguro. Napakaligaya po ng aming pakiramdam dahil po pinagkaloob na po ng ating Panginoong Diyos ang magkaroon po kami ng sarili naming bahay-sambahan. Kumpara po sa kasalukuyang dako po namin, ito po ay mas malaki, mas maganda. Sapat po yung laki, may parking space po, tapos tabing national road po siya. Convenient po at napakaganda po ng dako. いやもうすごい、希望のね、すごい大きく活動されているキリスト教会さんだということをお聞きしてたんですけども、今日改めてすごいところとご縁ね、こういう形でご縁が持ててね、すごく感動しました。はい。落ち着けるこういう新しい、しかも教会としてね、ちゃんとこう立派に成立するようなものとなったことは非常に嬉しく思います。もういいビルを、手にできたなと思いました。理想的じゃないでしょうか。階数の多さとか広さとか周りの環境とか。Biyaya rin po na dulot ng pagdalaw ng atin pong tagapamahalang pangkalahatan nung nakaraang pastoral visitation. Sapagkat pagkatapos ng pastoral visitation ay napagtibay po na ang amin pong lokal ay mabilhan ng isang property.
りがとうございます。 Matapos ang mga handover ng mga gusaling ito, ay agad na ipinagmalasakit ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na malinis ang mga ito at maihanda sa gagawing pagsasaayos nito. Well, the initial renovation will focus primarily on the exterior, the facade, and the main sanctuary, so that it'll be able to be used as a chapel, as a house of worship. So that's the primary focus for the initial renovation. The rest of the building is actually in very good shape, so it just needs minimal work to be used by the locale. So the main work would be in making the renovation, or the main sanctuary, making the main sanctuary more suitable for our worship service. So we'll include new lighting, the new tribuna, new pews, and so it'll be a real place of worship for the locale. We always consider the needs of the locale. So we think about the seating capacity, we think about the providing for all the functions of the locale. So we have to make sure we have enough space for the offices and for the minister and also for the brethren to be able to easily use it for their worship. Well, once we have purchased the building, oftentimes even before we purchase the building, we typically check with the local city government to make sure that we're able to use it as a worship or a place of worship, and that we're able to make the necessary renovations that we'll need to make. So we always check first to make sure that there won't be any problem to be able to convert the building into our needs for the church. The properties in Korea and Okayama, they are also very visible. They're located on very prominent streets. So once they're renovated and we can see it as a place of worship, it'll be a great landmark and a great visible area for people who are just driving by to really notice the church and to see it and become interested in what we're doing. So they're very, very good locations for the church. I'm very impressed that these are really very large buildings. And this is very great and inspiring to see the church continue to grow and continue to purchase these large properties to be used by the locale and by the church for their needs, to accommodate the brethren for their needs for their worship. So it's very inspiring to see the church continue to take care of the brethren in different parts of the world to provide for their needs for their worship to God. Nakikilala ng maraming mga taga rito sa bansang ito ang tungkol sa Iglesia ni Cristo. Nakikita nila ang pagdami ng mga dako ng sambahan, dumarami ang naipatatayo ng mga gusaling sambahan. At nakikita nila ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, yung alab at kasiglahan sa mga pagdalo, sa mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sa awa at tulong po ng Panginoong Diyos, ang bagong property ito na nabili ng iglesia dito po sa lokal ng Osaka, Japan, ay pang-13 na po na property ng Iglesia ni Cristo dito po sa bansang Japan. Sunod-sunod ang marami pong tagumpay mula sa larangan ng gawaing pagpapalaganap. Marami po mga nadaragdag, nakaanib sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo. Gaya rin po rito sa bansang Japan. Marami po ang mga nag-aaral sa pagkaministro. Marami po ang mga naordinahan ng mga bagong ministro sa Iglesia ni Cristo. Mga nadaragdag po na mga may tungkulin at isa po na lalo pang marami. Sunod-sunod na mga nabibili na mga properties na Iglesia ni Cristo para po maging gusaling sambahan. Ang lahat ng ito ay marapat lamang po na ipagpasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. Ang bawat gusaling ipinatatayo para sa kaluwalhatian ng Diyos ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon. Gusaling sambahan na itinatalaga, nakasalig sa